Sa bayan ng San Pablo, isang mahusay na albularyo ang nakalaban ni Aling Osang na kilalang mambabarang. Hindi niya kinaya ang galing nito, kaya naman bago siya tuluyang na maalam sa mundo ay mahigpit niyang binilinan ang anak na si Mika na pumunta sa bayan ng ama kung saan hindi siya dapat matagpuan ng albularyo nang sa gayon ay magkaroon siya ng tahimik na buhay. Mabigat ang dibdib na nilisan ni Mika ang kanilang tahanan matapos sumakabilang buhay ng ina. Sa bayan ng San Martin, sa lugar ng kanyang ama, nalaman niyang yumao na rin pala ito at walang kaanak ang tumanggap sa kanya ron dahil alam na mababarang ang lahi ng nanay niya. Dahil doon, lulugulugong pumasok na lang siya sa gubat at nanlulumong naupo sa isang putol na kahoy. Doon ay umiyak siya ng umiyak, hindi niya alam ang gagawin. Nang walang ano-ano'y isang lalaki ang tumalong mula sa itaas ng katabing puno at matikas na lumapag sa harapan niya. Napatayo si Mika sa gulat. Anang lalaki, kanina pa niya pinagmamasdan ang dalaga. Baka raw kailangan nito ang tulong niya. Tigas na tumanggi si Mika. Bilin din na kanyang ina na huwag magtitiwala sa kahit na sino, lalo na sa isang lalaki. Paano'y matapos mangako ng tatay niya sa nanay niya noon ng pagmamahal ay itinakwil nito ang nanay niya nang malaman na mula ang nanay niya sa lahi ng mga mambabarang. Nagmamadaling humakbang si Mika paalis, ngunit natisod siya sa batong nakaharang. Hindi niya inaasahan na madadapa siya noon. Agad namang lumapit ang binata, nag-attempt tumulong subalit bago pa siya makalapit ay biglang nagpalabas ng mga kulisap si Mika, isa sa kakayahang minana niya sa inang mambabarang. Ang mga kulisap ay nagpaikot-ikot sa paligid ng binata na tila pinikilan ito sa susunod na hakbang. Gulat at pagkamangha naman ang naging reaksyon ng binata. Ngunit hindi siya nagpatalo. Nagpamalas din siya ng kakayahan. Hinipan niya ang palad at mula roon ay lumabas ang napakaraming petals ng rosas. Tila may buhay na binalot ang bawat kulisap ni Mika. Nabigla ang dalaga. Ang akala niya ay isang ordinaryong tao lang ang lalaki. Itinuloy niya ang pagtakas sa senaryo. Naiiling na napakamot na lang ng ulo si Amid. Si Amid ay isang binatang engkanto na madalas tumambay sa gubat. Tipo niya ang mga babaeng tagalupa, kaya marami na siya naging nobya, ngunit wala isa man ang tumanggap sa kanya ng buo. Kapag natutuklasan ang pagiging engkanto niya, ay palagi na lang siyang pinapaalbularyo hanggang sa mauwi sa kabiguan ang pag-ibig niya. Pero ang mailap na dalagang yon, siguradong hindi siya ipapaalbularyo dahil mukhang may mga alaga itong insekto tulad ng isang mambabarang na kalaban ng albularyo, kaya naman nangingiti niyang sinundan ang dalaga. Walang tiyak na patutunguhan, gulo pa ang isip, kaya muli siyang namahinga sa ilalim ng isang puno. Sumandal siya at ipinikit ang mga mata. Mula naman sa kabilang puno nakasilip si Amid. Pinagmamasdan ang dalaga. Kung hindi niya nakita ang pagpapalabas nito ng mga kulisap kanina, ay hindi niya maisip na isa itong mambabarang dahil napakaamo ng mukha, walang bangis na mababakas. Sa awa ay may ginawa si Amid na alam niyang makakatulong sa dalaga. Nagulat pa si Mika nang magising siya ay nakahiga na siya sa papag sa loob ng isang maayos at malinis na kubo. Dahan-dahan siyang bumangon habang nanlalaki ang mga matang iginagala ang paningin sa bawat sulok ng kubong mayroon na ring mga kagamitan. Matyagang hinintay ni Mika ang may-ari ng kubo, ngunit lumipas na ang maghapon at magdamag at isa pang maghapon at magdamag ay wala pa ring umuwi sa kubong iyon, kaya nagpasya siya na doon na lang muna tumira pansamantala. Lingit sa kanya ay nasa paligid lang ang binata, patuloy na nakasubaybay sa kanya. Lingit din sa dalaga, may mga panganib na paparating sa kagubatang iyon. Ang mga engkantong pula na pinamumunuan ni Haring Maoy. Lumusob sila sa kagubatan ng mga tao para hanapin ang prinsipe ng mga engkantong ube. Sa mga sandaling iyon ay nagwawalis ng bakuran si Mika. Biglang lumapag sa harapan niya si Amid na ikinagulat niya, kaya iniamba niya rito ang hawak na walis tingting. Anang binata, walang dapat ikabahala ang dalaga dahil hindi naman siya kaaway, pero sinabihan pa rin siya nito na umalis, kundi ay mapipilitan ulit siyang gamitin ang kanyang mga insekto laban dito. Hindi naman natinag ng pananakot ng dalaga mangbabarang ang binatang engkanto. Sa halip ay sinabihan niya ang dalaga na magpasalamat sa kanya dahil iginawa niya ito ng matitirahan. Naguluhan si Mika, kaya kinailangan iyong patunayan ng binata. Hinipan lang ni Amid ang kubo
ay gumuho na ito ng tulad sa mga pinong buhangin. Pag-amin ni Amit, kaya niyang gawin, kaya niyang sirain at kaya ulit niyang buuin kung papayag ang mga babarang na maging nobya niya. Hindi sumagot si Mika, ngunit nagulat na lang si Amit nang biglang may lumabas na linta sa ilong niya at sa bibig pati sa tainga maging sa ilalim ng kanyang kasuotan. Nagsimulang maglaban ang dalawa, palitan ng bisa ng kapangyarihan. Hindi nila alintana ang pagdating ng mga engkantong pula na nanood pa sa kanilang laban. Nanghingi pa nga ng popcorn si Haring Maoy sa alipin niya para sa komportable niyang panonood. Ngunit nang sa wakas ay mapansin ng dalawa ang mga estranghero ay nagtalikuran sila. Biglang nagkampihan. Ani Haring Maoy, kung tapos na ang dalawa ay sila naman. Pakay nilang patayin ang prinsipe ng mga engkantong ube na si Amid at idadamay na rin daw nila ang mambabarang. Nagtinginan sina Mika at Amid. Nag-usap ang kanilang mga mata at nagkaintindihan. Lumaban sila sa mga pulang engkanto bilang magkakampi. Ginamit ng mababarang ang mga insekto niya. Inatake ng mga ito ang mga kalaban sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Subalit sa gitna ng laban ay hindi maiwasang masaktan din si Mika sa lakas at kapangyarihan ng mga engkanto. Ngunit hindi siya pinabayaan ng kanyang mga insekto. Nang makitang nadedehado siya, ay nagtawag pa ang mga ito ng mga insekto sa gubat na hindi man alaga ng dalaga ay tinulungan sila hanggang sa isa-isang maubos ang mga kalaban at matira si Amid. Muli niyang binuo ang kubo, binuhat ang sugatang dalaga at maingat na inihiga sa papag. Inalagaan ni Amid si Mika hanggang sa mabawi nito ang lakas. Ang ipinakitang kabutihang loob ng binatang engkanto ay sapat na kay Mika para matanggap niya sa sarili na ito ay hindi kaaway kundi isang tunay na kakampi na maaari ring maging kabiyak ng kanyang puso. Nagmulat siya sa higaang puno ng mga rosas na si Amid mismo ang may gawa. Sa tuwa niya ay nahagkan niya ito sa labi at kinabig naman siya nito para yakapin. Handa na silang simulan ang bagong kabanata sa buhay nila na may pag-ibig ng makakapitan.